Kakaibang veterinaryo itong si Doc. Marami sa mga alagang hayop na dumadaan sa kamay niya. Ayun, tigok! Bakit kaya ganun ang powers ni Doc? Ako ay may alaga asong mataba, hindi lang loyalista. Mahamo pa ang muka. 4 years na si Buma. Si Bumang makulit. Pag napamahal sa'yo ang isang aso, nako, para kang, sinasabi dito kahit ng mga may anak, para kang may isang anak. Ayaw mo mawalay, ayaw din niya mawalay sa inyo. Minsan habang nagtatrabaho ko, namimiss ko bigla si Buma. Konting sakit lang ito, konting may maramdaman, konting lulugo-lugo lang pag hindi pareho yung mood niya. Pag may napansin kami hindi pangkaraniwan na kilos, agad-agad. Kung hindi man tinatawagan yung vet, yung doktor niya, dinadala siya. May mga pet lover ika nga na parang tao kung ituring ang alaga nilang hayop. Tulad ni Christine. Todo buhos ang pag-aaruga niya sa alagang aso na si Baby Ruth. Si Baby Ruth or Birut, Birut lagi yung tawag namin sa kanya. 3 years old na siya. So every time that I go home, nandyan siya lagi. Sumasalubong siya. She was a very warm and happy dog. Pero nito lamang buwan ng Mayo, pumanaw ang alaga niyang Shih Tzu. Noong May 15, lumabas na yung parang sack, golf ball-like dark green liquid yung nasa loob niya. So ako, nintay ko hanggang 12:30. Pumunta ako agad sa nearest vet. Ang nearest vet dito sa barangay ibaba ay yung veterinary clinic ni Daniel Perez. Ipinagkatiwala raw niya sa nagpakilalang veterinaryo na si Dan Perez ang bagong panganak niyang alaga. Nag-text ako ng mga 8:30. Sabi niya, sinesesaryan na daw yung aso ko. Tapos, nag-text ako ulit, mga 9:30. Sabi niya, yung aso ko, 7 daw yung anak. At lahat ng anak na yun ay malalambot at malnourished. At sabi niya sa akin, magpapadagdag siya ng bayad kasi minout to mouth niya daw yung mga aso ko at aalagaan niya daw magdamag. Pero nang maiuwi na si Baby Ruth mula sa klinika, napansin ni Ruth na tila lumararaw ang kalagayan ng kanyang alaga. Nakahiga na lang siya. Tiningnan ko yung gums niya, pale na. Binalik ko pa rin siya dun sa clinic. Ang nangyari, kumuha siya ng dextrose na gamit na at yung needle gamit na din. Itinusok niya dun sa aso ko. Sabi ko, Dok, bakit ginamit mo yung used needle sa aso ko? Baka may virus yan. Sabi niya, walang virus yan. May lagnat daw yung golden retriever na pinagturukan niya nung needle na yon. May lagnat daw yung aso ko. So pareho lang yon. Nang sumunod na araw, binalikan ni Christine si Baby Ruth sa klinika. Isang masamang balita ang bumungad sa kanya. Mga 10:30, dumating kami doon. Yung bumungad sa akin ay yung caretaker. Sabi niya, wala na yung aso mo. Patay na yung aso mo. Dr. Perez has no decency to tell me na namatay yung aso ko. Hindi siya nagpakita nung araw na yon para i-explain bakit namatay yung aso ko. Sa kanyang social networking account, inilahat ni Christine ang kanyang hindi naging magandang karanasan sa nagpakilalang veterinaryo. Kumalat sa internet ang kanyang kwento at hindi pala siya nag-iisa. Naglabasan ang iba pang mga pahayag laban sa nagpakilalang veterinaryo. May isang forum na pinost yung post ko doon. At lumalabas na sa clinic daw na yon, pag na-admit yung aso, kinabukasan na mamatay. Madaming naglutangan. Kaya nagulat ako. Sabi ko, hindi lang pala ako yung nakaranas nun eh. Ipinasuri rin ni Kat ang kanyang Shih Tzu na makita niyang dumudumi ng dugo ang alagang aso. Ahem! Doc Perez to the rescue! Nilagyan niya lang ng dextrose, then sinabi niya sa amin, i-update na lang kami sa progress ng aso. Nag-decide kami ng mother ko na bumisita na lang doon sa clinic ulit para makita namin yung
puppy namin. Pagdating namin doon, mukhang okay naman siya. Okay na siya, masigla na siya. So, sanabi namin, pwede na ba naming iuwi si Graham? Sabi niya gano'n, sayang naman yung dextrose, iwanan niyo for another night. Tapos bukas, balikan niyo. Pero yun na pala ang huli nilang pagkikita ng kanyang alaga. Pagbalik namin kinabukasan, sabi niya, namatay na daw yung aso. Nilibing na daw niya kasi kakalat daw yung virus kapag inuwi pa namin yung aso. Kahit yung nakabalot na dead body, wala kaming nakita. Sininyo naman, 2 taon na ang nakaraan nang ipasuri rin niya ang galis ng alagang aso na si Dexter. Package for 4,500 pesos. Tapos siya na daw bahala yung lahat ng gamot, vaccines. Tapos nagbigay siya ng assurance for 1 month, gagaling daw yung aso. Matapos ang halos 5 linggo, bigla nagkaroon ng dugo sa dumi ni Dexter na muli niyang ipinakonsulta kay Doc. Ano na daw yun? Parvo na daw yun, parvovirus na parvo na daw yung aso ko. Kung sa tingin ko hindi naman mapaparvo yun kasi hindi nga siya makatayo eh. Paano siya, saan siya mahahawa, di ba? Wala na may ibang aso na nakakalapit. So dinala namin sa kanila. Sabi, parang ang sinasabi niya, ibang bayad na yan. Parvo, ibang sakit na daw yun eh. So, yun nga, nung dinala namin sa kanya, doon sa clinic niya na, so, sabi niya, okay pa yan, tuloy lang yung gamot, ganyan, ganyan. Pero yun na yung last time na nakausap ko siya, hindi na namin binalik yung aso doon eh. Nang ipasuri ni Ninyo ang alaga sa ibang veterinaryo, maluba na pala ang kanyang lagay at huli na ang lahat para masagip pa ang kanyang buhay. Pero after few days, hindi ko lang maano kung ilang days lang nawala na rin siya. Siyempre, masama sa pakiramdam kasi yun, nagbigay nga siya ng assurance na mapapagaling yung aso namin. Pero yun, hindi din gumaling eh. Yung sinabi niya na tutubuan ulit ng balahibo, maging healthy. Walang nangyari na ganun. Dahil sa sari-saring reklamo laban sa nagpakilalang veterinaryo, sinubukan ng asset ng investigador na magpakonsulta sa klinika ni Dr. Quaquac Este Perez na nasa lungsod ng Santa Rosa, lalawigan ng Laguna. Nung time na nagdala kami ng tuta doon sa klinik ni Dr. Dan Perez, pagpasok namin, tinanong niya kung anong nangyari sa tuta. Tapos sinabi namin na medyo lumaki ang tiyan dahil napulot lang namin yung tuta na yun sa daan. Agad-agad niyang nire-rekomenda na turukan daw ng pampapurga na nagkakahalaga ng 1,000 mahigit. Tiningnan niya kaagad yung gilagid pero hindi man lang siya nagsuot ng gloves nung inano niya yung gilagid ng tuta. Yung kasabayan namin, yung isa may dalang malaking aso na medyo matamlay daw yung aso. Agad-agad na tinurukan ni Doc Dan Perez ng vitamins. Tapos yung isa naman, may dalang aso, buntis po yun. Ipapasisaryan daw niya kay Doc Dan. Agad na naglabas ng waiver si Doc Dan at pinapirma yung may-ari ng aso para i-confine yung buntis na aso. May tinatago nga palang kahayupan itong si Doc Perez kung kaya nakakapatong-patong na rin ang kanyang kapalpakan. Sa pagsasaliksik ng investigador, lumalabas na wala palang lisensya bilang veterinaryo mula sa Professional Regulation Commission o PRC ang inireklamong si Dan Perez. Naku, naloko na! May bago na palang uso! Veterinaryo! Peking veterinaryo! Sa mga health card na nakuha ng investigador mula sa mga dating kliyente ng inireklamong si Dan Perez, ginagamit niya ang license number 2714 para magpakilalang isang lehitimong veterinaryo. Pero ayon sa dokumento mula rin sa PRC, sa isang Teresita Halandoni pala nakatala ang ginagamit na license number ni Dan Perez.